Isang problema po guys ang Snapdragon 8S Gen 4, saka po ng Snapdragon 8 Gen 3. Malalakas po sa games yung mga smartphone na yan. Pero ang problema naman is kasabay din po nilang sobrang lakas sa pag-init. What if sabihin ko sa inyo guys, itong processor po ng Realme Neo 7 Turbo, mas malakas po siya sa may Snapdragon 8S Gen 4 at 8 Gen 3. Pero mas maganda po yung nakuha kong thermal sa kanya compare po sa may processor na yun ni Snapdragon. Dahil itong Dimensity 9400E, slightly mas malakas nga po siya. Pero mas malamig po yung nakuha kong thermal sa kanya. Isang oras na benchmark stress test, naging stable lang po siya sa meron 45 to 46 degrees Celsius sa temperature. Pero sila Redmi K80 at Redmi Turbo 4 Pro, kasama rin po guys ang Poco F7 Pro, saka po ang Poco F7. Sobrang init po ng mga smartphone na yan. Na 20 minutes lang po yung ginawa kong benchmark stress test sa kanila, pero nag-overheat po sila. Compare po dito kay Realme guys. Isang oras po siya, pero hindi po siya nag-overheat. Maybe pwede nyo pong maisip na dahil nga po meron siyang metal frame, saka po glass back, kaya po nag-overheat yung mga smartphone niya ni Poco. Pero guys, what if sabihin ko rin po sa inyo, na meron po ako nire-review na bagong smartphone din po ngayon. Naka-metal frame po siya, at naka-glass back, at naka-Snapdragon 8 Elite. Mas malakas po dyan sa mga smartphone ni Poco, pero hindi po siya nag-overheat guys. Sa isang oras po na benchmark stresses sa ginawa ko. Sadyang hindi magandang optimization sa may software at pangit po na cooling system ang malaking dahilan ng mga overheating po sa mga smartphone ngayon. Dahil meron po ako napanood na teardown video po ng Realme Neo 7, binaklas po niya yung likod ng mismong smartphone na to guys. Makikita po natin doon na meron po siyang malaking cooling pad dyan, kaya hindi po siya masyadong umiinit. Samahan pa na napaka-optimize po na Realme UI, kaya hindi na rin po nakakapagtaka na talagang maganda po ang thermal ng smartphone na to. Pakita ko po pala sa inyo yung design niya. May pagka-transparent po yung kanyang back design dito. Nung una ko nakita to guys sa may picture, medyo nahihirapan po ako mamili kung yung black ba or yung white ba yung pipiliin ko. Dahil kilala nyo naman ako guys, mas gusto ko po yung color white na smartphone. Pero nagagandahan din po ako sa may color black. Long story short guys, color white nga po itong pinili ko. At to be honest, medyo hindi ako nagagandahan sa kanya. Nung una ko nga po siyang nakita sa may personal. Medyo iba siya sa may picture, compare po sa may personal. Kumbaga kung sa may picture po natin makikita yung smartphone na to, talagang makikita po natin yung pinaka-design niya. Na napakalinaw pero pagka sa may personal nga guys, parang hindi ko po makita yung pinaka-detail po ng pinaka-design niya. Unless maiilawan nga po siya guys. Pero kung medyo madilim nga po natin siya makikita, hindi po natin ma-appreciate itong design po ng Realme Neo 7 Turbo. Akala ko nung una guys meron pa siyang plastic sticker sa may likod niya. Dahil medyo blurred nga po yung unang tingin ko sa kanya sa may design niya yan. Kaso yun na po talaga yung design niya guys. Kung kayo tatanungin guys, nagagandahan po ba kayo sa may design ng Realme Neo 7 Turbo ngayon? Comment nyo na lang po sa may comment section. Dito po sa may display niya is meron po siyang 1.5K na resolution with 6500 nits sa peak brightness. With 120Hz sa refresh rate. Malaki po yung kanyang display na meron 6.8 inches na naka-AMOLED. Hindi nga lang naka-indicate dito guys kung meron ba siyang glass protection. Ang sigurado naman sa kanya guys is meron po siyang IP68 and IP69 water and dust resistant. Sa battery, mas malaki rin po yung kanyang battery compare nga po sa may Realme Neo 7 na meron 7000 mAh siya battery. At itong Neo 7 Turbo is meron po siyang 7200 mAh siya battery with 100 watts nga rin po na charger. Grabe guys, wala po kayong bitin sa may smartphone na yan. Isipin mo napakalaking battery, tapos walang overheating issue. Talaga magsasawa po kayo mag-games dito. Tapos kung di mo talaga kayang humito sa paglaro ng mga games, kahit lobat na, meron din po siyang bypass mode dyan. Nag-try din po ako guys ang battery drain test sa kanya. Nakasagad po yung kanyang refresh rate. Nakaset po siya sa may mataas na resolution. Naka-auto brightness, naka-wifi, at inabot lang naman siya guys ng kulang 18 hours. Mula 100% hanggang 20%. Sobrang tagal niyan guys considering na malakas yung kanyang processor at nasa mataas na resolution pa yung kanyang display at naka-high po yung refresh rate. Kaya kung talagang battery po ang pag-uusapan, talagang hindi rin po tayo mabibitin dyan sa Realme Neo 7 Turbo. Dito naman po sa kanyang camera, same to guys sa mga typical na mga China ROM. Naka-dual camera po siya na mayroong 50 megapixel na main camera at isang 8 megapixel na ultra wide. Then 16 megapixel na front selfie camera. Same yan guys ng maraming gaming phone sa mga ganitong presyo na kulang 20,000. Supported po ulit siya guys ang 4K video sa may back camera, habang 1080p naman sa may front selfie camera niya. Decent lang naman guys yung kanyang camera dito para sa akin. Saka sigurado naman di nyo po bibili ng ganitong klase ng smartphone
para gamitin po pang camera. Kaya medyo babaan nyo po yung expectation nyo na hindi po porket mahal, makukuha po natin lahat ng gusto natin sa isang smartphone. Dahil ang pinaka-focus po ng Realme Neo 7 Turbo, yung talagang malakas sa processor po niya. Dahil kung naghahanap ka nga ng magandang camera sa may less than 20,000, tapos gusto mo rin ng magandang camera. Actually, makakakuha naman tayo ng magandang camera sa may less than 20,000. Pero hatiin nyo po sa dalawa, yung performance po ng Realme Neo 7 Turbo. Dahil mga hardcore gamer po talaga ang target market po ng smartphone na to. Dimensity 9400E nga po yung kanyang processor dito guys. Dito po sa may Mobile Legends, ito po yung kanyang settings. Naka-ultra frame rate po yan. Ibig sabihin naka 120 FPS po yung ating gameplay. Hindi ko lang po napalabas yung kanyang FPS meter dito. Pero sigurado po ako na merong 120 FPS to. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung FPS meter ni Realme dito sa ibang games. Ayusin ko lang po saglit yung FPS meter nga niya. After po ng match dito sa may Mobile Legends. Sa naging temperature nga po nyo guys, after po ng isang match, umabot po siya ng 39 to 40 degrees Celsius. Sakto lang yan guys para sa akin. Dahil naka 120 FPS na yung gameplay natin. Isang napansin ko rin po sa may smartphone na to, napakaganda po ng kanyang touch response, napakabilis po niya. Saka malakas din po yung kanyang speaker. Dito naman po sa may Call of Duty Mobile, ito yung settings natin. Sinet ko po siya sa may 120 FPS na gameplay. Naka-ultra po yan. Kaso lang obligado po na ibaba natin yung kanyang graphics. Ito yung sample gameplay natin. Grabe guys, napaka-smooth niya. Maninibago kayo dito kung sanay po kayo sa may 60 FPS lang na gameplay. Hindi nyo nga lang po masyado ma-appreciate itong gameplay natin. Dahil naka 6 Hz lang po yung video natin dyan. Yung Mobile Legends kanina guys, expected naman na yun na kaya po niyang 120 FPS sa gameplay. Pero dito po sa may Call of Duty Mobile, grabe to guys, napaka-smooth niya. Pero napakaganda rin po na nakuha kong thermal sa kanya. Umabot lang po siya ng 39 degrees Celsius. Hindi po siya masyadong uminit. Pero napakaganda po ng gameplay natin at napaka-smooth. Pakita ko rin po sa inyo yung pareho max graphics at max frame rate. Ito naman yung gameplay natin. Nanibago po ako agad sa kanya. Feeling ko naging lag po yung gameplay natin. Di nasanay nga po ako sa may 120 FPS kanina. Tapos biglang 60 FPS. Pero ang napansin ko naman dito guys, mas gumanda po yung ating graphics dito. Mas naging detail po yung ating map compare po sa may kanina. Feeling ko kaya naman ito guys ang 120 FPS sa gameplay at yung mataas po na graphics ng sabay. Kailangan lang talaga ng optimization. Saka sana hindi po kusang nababago yung kanyang settings na pagka tinaas po natin yung frame rate, kusang bababa po yung graphics niya. Dahil hindi naman umiit ang sobra yung Call of Duty Mobile dito. Kaya kaya po talaga yan. Yung parehas sagad yung kanyang graphics. Saka pumataas yung ating refresh rate. Dahil hindi naman po siya sobrang uminit sa dalawang match nga po na ginawa ko sa kanya. Naging stable lang po siya sa may around 39 degrees Celsius. Kaya sana magkaroon po siya ng update na pwede po tayo maglaro ng 120 FPS. Tapos nakasagad pa yung ating graphics. Dito naman tayo sa medyo mabigat na game. Dito po sa may Delta Force. Kaya din po niyang 120 FPS sa gameplay. Pero mas gusto ko dito guys ang 60 FPS sa gameplay lang. Tapos yung meron po mataas sa graphics. Parang daman-daman natin ng Delta Force. At yung smooth na gameplay niya. Dahil napaka-stable po yun sa may 60 FPS na. Pero syempre nakadepende po yan sa inyo guys kung ano po yung priority nyo. Kung smooth na gameplay or mataas sa graphics. Tingnan nyo po itong gameplay ko guys kung makakapansin po kayo ng frame drop sa kanya or lag. Dahil kanina pa ako naglalaro dyan mula sa may Mobile Legends hanggang dito sa may Delta Force nga. Pero itong performance natin dito guys sa may Delta Force, grabe napaka-smooth niya at napakaganda rin yan. Hindi ko rin po ramdam na umiinit yung smartphone na to. Dahil sa isang match ko nga po sa kanya, sumabot na din po siya guys. Hindi ako makapaniwala. 39 degrees Celsius lang din po yung kanya naging temperature. Grabe yan guys. Ngayon lang po ako nakakuha ng ganyang kababang thermal sa Delta Force. Sa paglalaro nga po sa kanya. Di kadalasan po guys ang nakakuha ko po thermal sa may Delta Force pagka nga po naglalaro ako sa kanya. Umaabot po siya ng 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Yung po yung nakukuha kong temperature sa kanya. Kaya sobrang nakakagulat po na hindi po siya sobrang uminit. Considering na napaka-smooth at napakataas po ng graphics na inilagay ko sa kanya. Dito nyo po guys mapapakinabangan na sobra yung bypass charging. Lalo kung Mobile Legends at Call of Duty Mobile po ang madalas yung laruin. Dahil hindi nga po siya sobrang mag-iinit. Kahit matagal po kayo maglaro ng mga games na yan. Bala kong gawa na extensive na gaming test pa to guys para makita natin kung hanggang saan ba ang kaya niya. Isang non-stop gaming para makita natin kung gaano bang katagal malobat itong smartphone na yan. Sinubukan ko nga rin po pala agad guys dito yung Wuthering Waves pagkatapos sa may Delta Force. Ito yung settings na nilagay ko sa kanya. Sinagad ko nga rin po siya lahat
at nakalagay po yun sa may 60 FPS sa gameplay. Dito guys, sasahan na po natin kung maglalaro po tayo ng medyo matagal sa game na yan, ay kailangan po talaga natin ng fan cooler para maging stable po yung ating gameplay. Dahil saglit lang po ako naglaro dito guys sa may Wuthering Waves. Siguro mga kulang-kulang 10 minutes lang. Pero dito guys, medyo uminit po siya agad. At tingnan din po natin guys sa may non-stop gaming kung sobra ba ito mag-iinit. Pagkalagpas isang oras tayo maglalaro sa kanya. Pero guys, kita nyo naman na po siguro, nadyan po sa ilang games sa mga sinubukan ko sa kanya. Talaga napakaganda po ng performance ng Realme Neo 7 Turbo. At napakalamig din po ng ating nakuwang thermal sa kanya. Alam ko marami po dito guys na ayaw ng Dimensity. At nabubulag po sila sa may Snapdragon. Kaso guys, hindi po natin maitatanggi na dito po sa mga high-end na mga processor nila MediaTek, saka po nila Snapdragon, talagang mas malamig po ang mga Dimensity ngayon compare po sa mga Snapdragon na mga processor. At kitang-kita nga po yan dyan sa may Realme Neo 7 Turbo. Ilalagay ko na lang po guys yung link kung saan po ako order ng smartphone na yan. Palike na lang po yung video natin guys kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.